Huwag naman sana kayong madamot kasi alam namin madali ang pera dyan sa abroad. Kapwa ko OFW, alam to. Minsan ho, sa loob ng 1 linggo, pansit canton lang ho ang kinakain namin tsaka itlog. Ano ang latest? Ano? So, panoorin natin ang mga trop. Let's go. Kayong mga OFW kayo, makinig-kinig naman kayo. Sige pa. Alam nyo ba na kaming nandito sa Pilipinas ang taas-taas ng tingin namin sa inyo? Oy, thank you. Yung tipong yayamanin, yung tipong maraming pera, yung tipong nabibili yung gusto, ganon. Wow. Kasi Talaga? nga, kapag nagpipicture kayo, mga branded, ganon. Ooh. Samantalang kami nandito sa Pilipinas, napapasana all na lang kami. Napapawaw kami. Kaya na okay lang. Ngayon, eto na. Ito na raw. Diba ang taas na ang tingin namin sa inyo? Okay. Pero kapag nagpapasalubong kayo, Okay. tama na yung isang toothpaste, tama na yung isang sabon, Okay na. ano na, panindigan nyo naman yung tingin namin sa inyo. Oh. Dapat man lang, minimum na magbigay kayo 5 pirasong toothpaste, Oh. 5 pirasong sabon, Okay. ganun, hindi yung isa-isang piraso. Yo! Well, shoutout kay ate, no? Hindi ko alam kung for the vlog lang ba to or para i-content niya lang, no? Pero, itong realidad. Yan ang realidad. Pero sa mga gantong klaseng tao, hindi ko sinasabing si ate, ito yung mga tao na hindi marunong makontento kung anong buhay nila. Yan, mga bitter. So, yun, no? Ang may sasabi ko rito sa 1 minute na binigay natin kay ate para sabihin kanyang saloobin. Kami hong mga OFW, siguro naman ho, wag nyo naman ho sana sa amin ipagkait na makabili ng mga gusto namin bilhin para sa sarili namin. Deserve naman ho siguro namin na magkaroon ng mga ganong klaseng bagay. Diba? Huwag nyo naman ho sanang silipin. Kasi yung mga ganong picture po, may mga ganon damit na pinapublish namin para makita nyo, ano ho yun? Balat kayo ho yun. Doon na lang ho namin na binubuhos yung kalungkutan na nararamdaman namin. Kasi nasa malayo ho kami. At kung ano ho yun nakikita nyo sa amin, deserve naman ho namin siguro yun. Deserve namin na, na bumili ng mga ganong klaseng bagay kasi nagtatrabaho ho kami rito. Hindi ho kami yung nagpapasarap lang po. Hindi ho ganon yan. Napakalaki ho ng diferensya ng trabaho sa Pinas at trabaho dito sa abroad. Sana ho yun ang maramdaman nyo. And, yun sa sinasabi mong pasalubong na toothpaste. And ibang pasalubong, bakit ganun lang ho yung naibibigay namin? Pinagkakasya lang din ho namin yun. And, ang katotohanan po niya na hindi naman ho namin kayo responsibilidad. Alam niyo ho ba yun? Ang amin ho is nakasirkulo ho kami para sa mga minamahal namin sa buhay, sa pamilya namin, yan. Minsan sa mga kaibigan namin, gano'n. Pero sana man lang ho, matuwa naman ho sana kayo. Na may kahit papano inaalala namin kayo sa pamamagitan lang ho ng toothpaste. Diba? Dahil kung tutuusin naman ho, wala naman ho kayong naibigay sa amin bago kami umalis. Nanghingi ho ba kami sa inyo bago kami umalis? Diba? Hindi po. So sana man, konting konsiderasyon lang ho na na isipin nyo na maging masaya na lang ho kayo sa nakikita nyo sa amin. Yun lang po. Panoorin natin. Ganun. At eto pa. Kapag sana nangutang kami sa inyo, magpautang kayo. Huwag na kayong magdalawang isip na magpautang. Kasi nga, hirap kami dito. Wala kaming pinagkakakitaan. Samantalang kayong mga OFW, buwan-buwan ang sahod nyo. Wow. $1 ang sahod nyo. Wow. Ngayon, kung nagpautang
din kayo at maningil kayo, huwag kayong atat. Putik na. Mag-antay man lang sana kayo na bayaran kayo. Talaga? Kayo yung atat, yung mayat-maya, mini-message nyo kami, mayat-maya, pinapapunta nyo dito yung kamag-anak nyo para maningil. Huwag naman sana ganun. Okay, ang gagawin namin? Ngayon, kung hindi na bayaran ang utang namin sa inyo, given na yun, alam nyo kung bakit. Okay. Mas mayaman kayo kesa sa amin. Mas may pera kayo kesa sa amin. Dollar nga, di ba? Okay. Usapang ano naman, usapang pera kasi malaking usapin ho ito. Napaka-importanting issue ho about dito. Kami hong mga OFW, no? Hindi ho kami namumulot ng pera dito as mga sinasabi ng mga ibang tao na napakadali ho ng pera. Minsan ho, ang totoo ho niyan, minsan ho, kami pa ho ang nahihiya kung paano ho kami tatanggi. Paano ho kami magsasabi na wala eh. Kasi ayaw ho namin na sumama ang loob nyo. Isipin nyo, kayo pa yung sasama ang loob sa amin. Diba? Minsan, isipin nyo rin ho na yung pera ho na kinikita namin hindi ho ganun kalaki. Maganda lang ho ang pakinggan ang salitang abroad. Pero once na nandito na ho kayo, hindi nyo na ho alam kung paano magkakasahin, kung gaano man kaliit o gaano kalaki ang pera nyo. Kasi the more na mataas ang sweldo, the more na mataas ang expenses nyo. Minsan ho ba naisip nyo rin ba na itanong sa amin kung ano ho ba yung kinakain namin araw-araw? Mga kapwa ko OFW, alam to. Minsan ho, sa loob ng 1 linggo, pansit canton lang ho ang kinakain namin tsaka itlog. Sana ho ay yun lang. Kung mapapahiram naman ho namin kayo, is normal ho yung magbayad kayo. Minsan nga ho, kami pa yung nahihiya na maglingil sa inyo Kasi nga, ayaw namin na sabihin nyo kami na ganid, bayabang, kuripot, or something. Ganon, no? Kasi yun ang realidad. Pero sana man lang ho konting konsiderasyon lang ho na kung sakaling hindi ho kayo mapagbigyan, tanggapin nyo na lang din ho na hindi ho lahat ng bagay makukuha sa ganun. Yun ho yun. So, back to the topic. Dalarang kinikita nyo. Huwag naman sana kayong madamot kasi alam namin madali ang pera dyan sa abroad. Ang sana all. Oras-oras binabayaran sa inyo dyan. Sana all. Kami dito kahit anong kayod namin, mahirap ang buhay dito. Sana hindi all. Hindi basta ang pera dito sa Pilipinas. No, galit ka. Kasi ganito yan. Peace. Ex-OFW din ako. Yan po yung realidad, yung real talk lang po na expectation versus reality. Tama yan. And bahala na kayo, baka kasi nangyari sa inyo. Sabi ko nga nangyari sa inyo or nangyari sa akin. Ganun naman talaga yung mga buhay-buhay natin. Bato-bato sa langit, ang matamaan huwag magalit. Pero in real life talaga, meron at meron yan. Ayan. Salamat. Huwag kayong magalit. Sabi ko na nga ba, for the content lang to Pero shoutout kay ate, no? Napakaganda ng content po to na talagang nilabas mo yung katotohanan na talagang noon pa man nasa harap na natin. Na lahat ng kayang isipin sa mga tulad nating OFW, kayang isipin ng mga nasa Pinas. Hindi ko ho nila lahat. Pero alam nyo naman ho kung ano talaga yung buhay namin dito. And maraming salamat din ho sa mga nakaka-appreciate, sa mga nakakaintindi sa amin na kung meron. Kung wala. Diba? Wag ho sana sasamaan loob. Pare-pares lang ho tayong kumakayod. And then may mga responsibilidad din po kasi kami. Yun po. At sana naman ho maging open-minded ho tayo na hindi ho lahat ng bagay na sabihin nyo sa amin mapapagbigyan. Maaaring mapagbigyan ho, pero hindi naman ho ganun kadalas. Yun po. At maraming salamat at may bago tayong magandang kinontent ngayon dahil kay ate. Shoutout kay ate.
At galing niya gumana pa. Ang galing. Galing ni ate. Ang galing. Magaling. Well, yun lang mga tropa, no? Maraming salamat sa pagsama sa akin sa another video sa pinanood natin. And then, kung hindi ka pa followers, no, keep follow my page, Johans TV at facebook.com. Yun lang po. And maraming salamat ulit. Till next time mga tropa, sa mga importanteng issue, Johans TV. Peace.